Kailangan kong makbayad ng utang. Dahil sa 6,600 milyong utang ng aking ama, ikinasal ako ngayon sa anak ng isang business tycoon na may kapansanan sa pag-isip. Sa araw ng kasal, lahat ay tumatawa. Kasi nang makita ako ang nobyo, para siyang bata na nagsabi, "Ate, ang ganda mo, hehe." Ngunit ng gabing iyon, kumatok siya sa pinto aming silid at ibang-iba na ang kanyang boses, "Miss Reyes." Sa isang salita niyang iyon, nalaman ko, ang kasal na ito ay hindi lang simpleng transaksyon, kundi simula ng isang bagay na babago sa buong buhay ko. Pero ang hindi ko paalam nun, ang asawa kong inakala kong may kapansanan sa pag-iisip, ay siya palang pinakakawawa at nasasaktan sa bahay na ito. At ngayon, babalikan natin ang araw kung bakit wala akong ibang pagpipilian kundi tanggapin ang kasal na ito. Bago magsimula ang kuwento, mandyaring pindutin ang libreng subscribe at like button. Dagdag pa rito kung makiwan kayo ng komento, taos puso kong hihilingin na mapuno ng kaligayahan ang inyong buhay. Simulan na natin ang kuwento ngayong araw. Isang buwan na ang nakalipas. Si Ara Reyes ay nakaupo sa kanyang desk sa Admitting and Billing Department ng isang malaking ospital. Nakatingin siya sa computer screen pero wala siyang makita. Blanko ang isip niya. Tumuno na naman ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Pinatay ni Ara ang telepono. Mga niningil ng utang. 10-10 tawag sa isang araw. "Ara, okay ka lang ba?" Tanong ng katrabaho niya na may pag-aalala. Opo, okay lang ako." Pilit na ngumiti si Ara, pero hindi siya okay. 2 linggo pa lang ang nakalipas. Normal pa ang buhay ni Ara. 27 taong gulang, isang staff sa isang kilalang pribadong ospital sa Maynila. Papasok sa umaga, uuwi sa gabi. Isang ordinaryong buhay. Pero lahat ay gumuho sa isang iglap. Ang negosyong pinasok ng kanyang ama ay tuluyang nalugi. Nag-iwan ito ng 1,600 milyong utang. "Ara, anak, patawarin mo si Papa." Humahagulgol na sabi ng kanyang ama habang nakaupo sa sahig. Nanginginig ang mga kamay nito. Inalalayan ni Ara ang ama. "Okay lang, pa, pagtulungan po nating bayaran." Pero hindi ito okay. 600 milyon. Isang halaga na kahit habang buhay siyang magtrabaho, hinding-hindi niya mababayaran. Dagdag pa sa problema, bigla na lang bumaksak ang kanyang ina. Isang pambihirang sakit. Kailangan ng matagalang pagpapa-ospital at ang gastos ay patuloy na lumolobo. Daang-daang libong piso bawat buwan para sa hospital bills. Gabi-gabi, tinitingnan ni Ara ang kanyang bank account. Paubos na nang paubos ang laman nito. Nagsimula nang pumunta ang mga maniningil sa bahay nila. "Magbayad kayo ng utang," malalakas na katok sa pinto. Hindi na makapasok si Ara sa sarili niyang bahay. Naghihintay muna siya sa kanto at kapag nakaalis na ang mga tao, saka lang siya papasok. Ang kanyang ama ay unti-unting nawalan ng imik. Maghapon na lang siyang nasa loob ng kwarto, halos hindi na kumakain. Tinitiknan na lang ni Ara ang pinto ng kwarto ng ama. Pinapakinggan kung humihinga pa ba ito. Para lang masigurong buhay pa siya. Pagkatapos ng trabaho, naupo si Ara sa isang bench sa likod ng ospital. Ayaw niyang umuwi, siguradong nag-abang na naman ng mga maniningil. Tumingin siya sa langit. Palubog na ang araw. "Miss Reyes." Isang malalim at kalmadong boses ang narinig niya. Paglingon ni Ara, isang nasa middle age na lalaki na nakasuot na business suit ang nakatayo. "Ako si Ricardo Santillan." Inabot niya ang isang business card. Kinuha ito ni Ara. "Ricardo Santillan, Chairman, Metro Medical Center Foundation." Nanginginig ang kamay niya. "Ano po ang kailangan ninyo, sir?" Maingat na tanong ni Ara. "Mas maganda kung may lugar tayong pwedeng pag-usapan ito ng pribado," sabi ni Mr. Santillan. Pumunta sila sa isang tahimik na coffee shop malapit sa ospital.
Humigop muna ng kape si Mr. Santillan bago magsalita. Miss Reyes, alam ko ang sitwasyon ng pamilya mo. Nanigas ang mukha ni Ara. Paano po? Ako ang chairman ng foundation. Sinusubaybayan ko ang kalagayan ng maempleyado ng ospital. Hindi mabigat ang tono ni Mr. Santillan. Sa katunayan, malumanay pa ito, pero kinakabahan si Ara. Mayroon akong alok sa iyo, sabi ni Mr. Santillan. Ang nampantigo 600 milyong utang ninyo at ang hospital bills ng nanay mo. Lahat yan, ayusin ko. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Parang hihimatayin siya, pero may kondisyon. Huminto sandali si Mr. Santillan, tinitigan niya si Ara ng diretso, pakasalan mo ang anak ko. Hindi makapaniwala si Ara. Kasal po? Isang kasal sa papel. 1 taon mo lang siyang kailangang makasama. Paliwanag ni Mr. Santillan. Ang anak ko ay nangangailangan ng psychological stability dahil sa epekto ng isang aksidente. Ayon sa mga doktor, makakatulong ang pagkakaroon ng asawa para maging stable siya. Walang masabi si Ara. Nanunuyo ang kanyang labi. Pag-isipan mo sa loob ng 1 araw, tumayo si Mr. Santillan. Tatawagan kita bukas sa ganitong oras. Tahimik siyang umalis. Naiwan si Ara na nakaupo. Hinawakan niya ang malamig na tasang kape. Ang dulo ng daliri niya ay parang yelo. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Ara. Nakatitig sa kisame, paulit-ulit na nag-isip. Kasal, anak ng tikun, 1 taon, 500 milyon. Si Mama, ang mga salitang iyon ay paikot-ikot sa kanyang isip. 5:00 madaling araw, nakapagdesisyon na siya. Kailangan kong iligtas si Mama, pumikit siya, basa na ang kanyang unan sa luha. Kinagabihan, tinawagan ni Ara si Mr. Santillan. Nakapagdesisyon ka na ba? Tanong nito. Opo sir, tatanggapin ko po, buo ang loob ni Ara. Salamat, pwede ka bang pumunta sa bahay namin bukas, 6:00 ng gabi? Ipapakilala ko sa iyo ang anak ko. Sige po, pagkababa ng telepono, tumingin si Ara sa labas ng bintana. Isa-isang nagsisindi ang nailaw sa kalsada. Umuwi na ang mga tao sa kani-kanilang tahanan. Kinabukasan, 6:00 ng gabi, nakarating si Ara sa isang mansyon sa Forbes Park. Matataas na pader at bakal na gate. Matapos siyang kilalanin ng guwardiya, binuksan ang gate. Naglakad siya sa mahabang driveway. Sa makabilang gilid ay maayos na nakatanim ang nga halaman. Ang mansyon ay mas malaki pa sa inaasahan niya. Isang modernong gusali na may 3 palapag. Sa harap ng pinto, naghihintay si Mr. Santillan. Nandito ka na pala. Tuloy ka. Pumasok si Ara. Isang malawak na sala ang bumungad sa kanya. Mataas na kisame at isang chandelier. Sa sofa, may nakaupong babae, manasa 50s ang edad. Ipakilala ko ang asawa ko, si Marisa. Tumayo si Mrs. Santillan at bahagyang yumuko kay Ara. Ikinagagala kitang makilala. Mainit ang kanyang boses. Ako rin po. Tinitigan ni Mrs. Santillan si Ara. May bahid ng awa sa kanyang nga mata. Nasa itaas si Theo. Tatawagin ko lang siya. Umayat si Mr. Santillan. Naiwan si Ara kasama si Mrs. Santillan. Kinakabahan ka, no? Malumanay na tanong ni Marisa. Opo, medyo. Mabait na bata si Theo, may lungkot sa boses ni Marisa. Nagbago lang siya dahil sa aksidente, 3 taon na ang nakalipas. Pero mabuti pa rin ang puso niya. Tumango si Ara. Narinig nila ang manggayapak mula sa hagdanan. Una si Mr. Santillan at sa likod niya, dahan-dahang bumababa ang isang lalaki. Si Theo Santillan, napigil ni Ara ang kanyang hininga. Matangkat si Theo at maayos ang itsura. Nakasuot ng itim na sweater at maong. Pero ang ekspresyon niya ay parang sa isang bata. Ang nga mata niya ay napakapuro. Theo, mag-hello ka, sabi ni Mr. Santillan. Tumingin si Theo kay Ara at ngumiti ng malapad. Hello ate, nanlamig ang buong katawan ni Ara.
Tinawag siyang ate. Teo, siya ang magiging asawa mo, sabi ngang ama. Kumunot ang nu ni Teo. Ano po ang asawa? Ikakasal kayo, magpapakasal. Ibig sabihin, titira tayo sa isang bahay. Oh, tumingin ulit si Teo kay Ara. Ate, nice to meet you po. Inilahad niya ang kamay. Nangingini na inabot ni Ara ang kamay niya. Mainit ito, nice to meet you too. Naglabas si Mr. Santillan NG isang sobre. Gaya ng napag-usapan, ang hospital bills ng nanay mo ay sasagutin ng foundation simula ngayon. Kinuha ni Ara ang sobre. At ang 500 milyon utang ayusin ko sa loob ng isang linggo. At sa susunod na linggo, gaganapin ang kasal. Sige po, parang maiyak si Ara. Teo, ihatid mo si Ms. Reyes sa labas, sabing ama. Opo, masayang sumunod si Teo. Sa labas, tumingin si Teo kay Ara. Ate, pwede po tayong maging friends. Tumingin si Ara sa mga mata niyang puro. Kumirot ang puso niya. Oo naman, friends tayo. Hey, tuwang-tuwang ngumiti si Teo. Umalis si Ara habang naglalakad, lumingon siya. Kumakaway pa rin si Teo mula sa pinto. Kumaway din siya pabalik. Pauwi sa taxi, nakatingin si Ara sa labas. Ang mailawng gabi sa Maynila, isang linggo na lang, kasal na niya. At kailangan niyang makasama ang lalaking iyon sa loob ng isang taon. Ipinikit ni Ara ang kanyang mata. Tama ba talaga ang desisyon niyang ito, pero wala nang atrasan at hindi pa niya alam ang kasal na ito ang tuluyang babago sa kanyang kapalaran. Lumipas ang isang linggo, araw ng kasal, nagpasa si Ara ng resignation letter sa ospital. Nagulat ang mga katrabaho niya. Ara, congrats, pero ang biglaan naman, pasensya na. Biglan lang po talaga. Nakayos si Ara ng kamit. Hinawakan ng katrabaho niya ang kanyang kamay. Magpakasaya ka ha? Salamat. Ngumiti si Ara, pero isang mabigat na ngiti. Pagkatapos mag-empake, naglakad siya sa hallway. 5 taon siyang nagtrabaho dito. Ang pamilyar na hallway ay parang naging banyaga. May huli pa siyang pupuntahan. Huminto siya sa harap ng ICU. Pagkatapos magpaalam sa nurse, pumasok siya. Nakahiga ang kanyang ina sa kama. Nakapikit, may nakakabit na breathing tube. Umupo si Ara sa tabi niya. Hinawakan ang malamig na kamay. Ma, ikakasal na po ako. Nanginginig ang boses niya. Mabait po yung lalaki. Huwag na po kayong mag-alala. Walang sagot. Ang maririnig lang ay ang regular na tunog ng respirator. Bayad na rin po lahat ng utang at yung hospital bills, wala na rin pong problema. Tumulo ang luha ni Ara. Magpagaling na lang po kayo. Ma, kailangan nyo pong gumising. Kailangan nyo pong makita ang kasal ko. 2:00 ng hapon sa isang maliit na chapel. Kakaunti lang ang bisita. Sa panig ng lalaki, naroon ang mag-asawang Santillan at ilang kamag-anak. Sa panig NG babae, ang gamalang ni Ara na si Mang Miguel. Maputla ang mukha nito, puno na pagsisisi. Sa waiting room, suot ang wedding dress, tumingin si Ara sa salamin. Ang puting damit ay kumikinang, pero ang mukha niya ay hindi masaya. Ma'am, okay lang po kayo, tanong ng wedding planner. Masyado po kayong seryoso. Opo, okay lang ako. Pilit siyang ngumiti. Sa pinto, naghihintay ang kanyang ama. Ara, anak, nanginginig ang boses nito. Dahil sa akin, dahil sa akin. Hinawakan ni Ara ang kamay niya. Okay lang po. Desisyon ko po ito. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Tumulo ang luha ng kanyang ama. Tumuktok ang musika. Naglakat si Ara kasama ang gama. Sa dulo ga aisle. Nakatayo si Teo. Gwapo siya sa kanyang suit. Pero ang mukha niya ay parang bata pa rin. Huminto si Ara sa harap niya. Ngumit si Teo. Ate, ang ganda mo. May mga mahinang tawanan na narinig si Ara. Yumuko siya. Namumula ang kanyang mukha. Tahimik na nagpatuloy ang seremonya. Mister,
Teo Santillan, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong asawa? Opo, malakas na sagot ni Teo. Nagtawanan na naman ang mabisita. Miss Ara Reyes, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong asawa? Kinagat ni Ara ang kanyang labi. Hindi siya makapagsalita. Miss Reyes, tanong ulit ng pari. Ipinikit ni Ara ang mga mata at dahan-dahang nagsalita. Opo, maari nyo nang iswat ang mga singsing. Kinuha ni Teo ang singsing nang isuswat na niya ito kay Ara. Bigla itong nahulog. Ay, natarantang pinulot ni Teo ang singsing. Nanginginig ang kamay niya. Naawa si Ara. Okay lang, hinawakan niya ang kamay ni Teo. Dahan-dahan lang. Maingat na isinuot ni Teo ang singsing. Nagtagumpay siya. Isinuot din ni Ara ang singsing sa daliri ni Teo. You may now kiss the bride. Lumapit si Teo kay Ara. Pero imbes na halik sa labi, isang mabilis na halik sa pisngi ang ginawa niya. Tsup, naktawanan ang nga bisita. Namula si Ara. Tinakpan ni Mr. Santillan ang kanyang mukha. Si Mrs. Santillan naman ay nakpunas ngang luha. Pagkatapos ng reception, sumakay sila sa kotse papunta sa kanilang bagong bahay. Isang condo unit na inihanda ni Mr. Santillan. Isang luxury condo sa Rockwell. Tahimik sa loop ng kotse. Pagalipas naga 30 minutos, umintos sila. Isang penthouse sa 30th floor. Pagbukas ng pinto, isang malawak na sala ang bumungad, kumpleto na sa gamit. Mula sa bintana, tanaw ang buong city lights ng Maynila. At sa gitna ng sala, isang malaking grand piano. Tumingin si Ara sa piano. Pumasok si Teo, pero nang makita niya ang piano, natigilan siya. Namutla ang kanyang mukha. Ate, nanginginig ang boses niya. Nakakatakot yan. Tumingin si Ara kay Teo. Umatras siya, hindi inaalis ang tingin sa piano. Okay lang, hindi yan nakakatakot. Hinawakan ni Ara ang kamay niya, huwag kang pupunta doon. Mahigpit ang hawak ni Teo. Sige, hindi tayo pupunta doon. Dinala ni Ara si Teo sa sofa. Ate, gutom na ako. Pumunta si Ara sa kusina. Pagbukas ng ref, puno ito ng pagkain. Nagluto si Ara ng instant pancit canton. Kumain sila sa mesa. Sarap, sabi ni Teo habang kumakain. Hindi naman makakain si Ara. Parang may bumabara sa lalamunan niya. Ate, bakit hindi ka kumakain? Kakain na. Pilit siyang sumubo. Pagkatapos maghugas ng plato, tumingin siya sa orasan. 10:00 ng gabi. Teo, maligo ka na at matulog. Opo, ate. Pumasok si Teo sa kanyang kwarto. Pumasok na rin si Ara sa kanya. Nakpalit na damit, naligo, at humiga. Isang mahabang araw. Pumikit siya at nagsimulang umiyak ng walang tunok. Nabasang muli ang unan. Bigla, may kumatok. Tok, tok. Pinunasan ni Ara ang luha. Sino yan? Ako to. Boses ni Teo. Pero iba, hindi ito ang masayang boses na narinig niya kanina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo si Teo sa labas. Ang mata niya, ibang-iba na. Hindi na parang bata. Miss Reyes, tinawag niya ang pangalan ni Ara. Isang malalim at kalmadong boses. Parang hihinto ang pahinga ni Ara. Pwede ba akong pumasok? May kailangan akong sabihin. Tumingin si Ara sa kanya. Hindi ito ang Teo na nakilala niya kanina. Ano ang nangyayari at ano ang sasabihin niya? Hinigpitan ni Ara ang hawak sa doorknob. Mabilis ang tibok na kanyang puso. Humakbang si Teo. Agad namang umatras si Ara. Pasensya na kung nagulat kita. Huminto si Teo. Pero may kailangan talaga akong sabihin. Tiningnan ni Ara ang mukha niya. Wala na ang inosenteng tingin. Ang mga mata niya ngayon ay malalim at seryoso. Sino ka? Nanginginig na tanong ni Ara. Ako to. Si Teo. Kalmado niyang sagot. Pero hindi ang Teo na nakasama mo kanina. Ito ang ako na lumalabas lang sandali tuwing gabi. Hindi kita maintindihan. Umiling si Ara.
Huminga ng malalim si Theo. Epekto ito ng aksidente. Sa umaga, bumababa ang cognitive function ko. Ang memorya at pag-isip ko ay parang sa isang bata. Pero sa gabi, minsan, bumabalik ang tunay na ako. 30 minutos hanggang 1 oras lang. Sumandal si Ara sa pader. So ngayon, ang ako bago ang aksidente ang gising, pero babalik din ako sa dati mamaya. Kaya kailangan kong sabihin ito ngayon. Dahan-dahang tumango si Ara. Gusto mong umupo, sabi ni Theo. Tinutudo ang sala. Umupo sila sa sofa, may distansya sa isa't isa. Alam kong arrangement lang ang kasal na ito, unang nagsalita si Theo. Alam ko rin kung anong inalok sa'yo ng mamagulang ko. Walang sinabi si Ara. Sorry kung nadamay ka pa rito, pero hindi ko ito desisyon. Desisyon nila ito. Alam ko, mahinang sagot ni Ara. Desisyon ko rin namang pumunta dito. Tumingin si Theo sa kanya. Huwag kang mag-alala. 1 taon lang, wala akong hihilingin sa iyo kung maging makulit man ang ako sa umaga. Sana maintindihan mo. Dahil wala talaga akong maalala. Tumango si Ara. At isa pa, bumaba ang boses ni Theo. Ang pagising ko sa gabi, hindi laging alam ng mamagulang ko. Kaya gusto mong ilihim natin ito? Tanong ni Ara. O, mag-aalala lang sila. May tinatapik-tapik si Theo sa braso ng sofa. Isang partikular na ritmo. Ano ang trabaho mo bago ang aksidente? Tanong ni Ara, pianist. Nanalo ako sa isang international competition. 5 taon na ang nakalipas. Saglit na nagliwanag ang kanyang mamata. 10 oras akong nagpa-practice araw-araw. Piano ang buong buhay ko. Tiningnan ni Ara ang madaliri niyang tumatapik. Nasa isang solo concert ako, papatuloy ni Theo. Chopin ang tinutugtog ko. Biglang naikasuno. Nanginginig ang boses niya. Nakpanik ang mga tao. Nagunahan sa exit. Bumaba ako sa stage at tinulungan silang lumabas. Ako ang huling naiwan. Tinitignan ko kung may tao pa. Tapos, bumagsak ang isang parte na kisama. Tinamaan ang ulo ko. Nagising na lang ako sa ospital pagkatapos ng 3 buwan. Naluha si Ara. Pagkagising ko, wala akong maalala. Pangalan ko, nga magulang ko, ang piano, wala. Hanggang ngayon, ganun pa rin ako sa umaga. Parang 6 na taong gulang. Hinawakan ni Ara ang kamay niya. Pero sa gabi, minsan bumabalik ang maalaala ko. Pero hindi nagtatagal. 1 oras lang malabo na ulit lahat. Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Ara. Natatakot. Baka sa susunod, hindi na ako bumalik. Pero wala akong magagawa. Ito na ang realidad ko. Tumingin si Ara sa kanya. Nahihirapan din pala siya. May piano sa sala, sabi ni Ara. Nanigas ang mukha ni Theo. Mamagulang ko ang naglagay niyan. Gusto nilang tumuktok ulit ako. Kaya mo pa ba? Hindi na, umiling si Theo. Takot ako sa piano. Kapag nakikita ko yan, naalala ko ang apoy. Nanginginig ang kamay niya. Naalala ng nga kamay ko kung paano gumalaw. Pero hindi sumusunod ang isip ko. Masyadong malaki ang takot. Kahit sa umaga, takot ka sa piano. Ang ako sa umaga, hindi alam kung bakit, pero takot lang siya. Ngumiti siyang mapait. Miss Reyes, kung sakaling makita mo akong may tinatapik-tapik na ritmo, ito yun. Tinapik niya ulit ang braso ng sofa. Naalala ng katawan niya. Noong sunog, biglang sabi ni Theo, may naalala akong mukha. Malabo. Si Marco. Sino? Hindi ko alam. Basta may tao sa backstage. Umiiyak yata. Natigilan si Ara. Pero hindi ako sigurado. Pira-piraso lang ang alaala ko. Tumayo si Theo, pero napasuray siya. Mabilis na tumayo si Ara at inalalayan siya. Okay ka lang. Medyo nahihilo. Mukhang babalik na ako. Naglakad siya papunta sa kwarto niya. Bukas ng umaga, hindi ko na maalala ang gabing ito.
Kaya huwag kang magugulat, ha? Ang ako sa umaga, wala talagang alam. Sige. Pumasok si Theo sa kwarto. Bago isara ang pinto, tumingin siya ulit kay Ara. Good night. Good night din. Isinara ang pinto. Naiwan si Ara sa labas. Tulala. Pagbalik sa kwarto, humiga siya, Theo Santillan. 2 tao sa isang katawan. Isang inosenteng bata sa umaga at isang nasaktang artis sa gabi. Kinabukasan, pumasok ang sikat ng araw sa bintana. Naghahanda si Ara ng almusal. Nagpiprito ng itlog. Ate, isang masayang. Boses ang narinig niya. Lumabas si Theo. Good morning. Lumingon si Ara. Ang mukha ni Theo ay puno ngiti. Wala na ang seryosong Theo kagabi. Good morning. Ate, gutom na ako. Anong food? Pumasok si Theo sa kusina. Itlog. Gusto mo? Wow, favorite ko yan. Pumalakpak si Theo. Nanikip ang dibdib ni Ara. Wala nga siyang maalala. Ang usapan kagabi, ang malungkot na mga mata, lahat nawala. Kumain sila ng makaharap. Habang kumakain, tinapik-tapik ni Theo ang mesa. Ang ritmo kagabi, tinitigan ni Ara ang madaliri niya. Naalala ng katawan niya kahit nakalimutan na ng isip. Pagkatapos kumain, nanood ng TV si Theo. Habang nahuhugas ng plato si Ara, naisip niya, ito ang magiging buhay ko sa loob ng 1 taon. Tumunog ang telepono. Si Mrs. Santillan. Hello Ara, kumusta? Okay lang ba kayo kagabi? Opo, ma'am. Okay naman po. Tiningnan ni Ara si Theo na tumatawa habang nanonood. Hindi ka ba niya inistorbo? Hindi po. Ang bait niya. Mabuti naman. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Pagkababang telepono, tumingin si Ara sa labas. Pero ang hindi niya alam, ang pangalang laging binubulong ni Theo, si Marco, ay kung sino. At ang taong iyon ay nagmamasid na sa kanilang tinitirhan. Lumipas ang 2 linggo. Nasasanay na si Ara. Isang araw, habang nakaupo sa sofa, ipinatong ni Theo ang ulo niya sa hita ni Ara. Ate, hawakan mo buhok ko. Nag-alinlangan si Ara, pero hinaplos niya ito. Ang sarap sa feeling, nakapikit na sabi ni Theo. Hindi na mamalayan ni Ara, nahuhulok na ang loob niya. Isang hapon, dumalaw si Mrs. Santillan. Hindi ka ba nahihirapan? Tanong nito. Nung una po, oo, pero napakapuro ni Theo. Hindi ko po kayang magalit sa kanya. Hinawakan ni Mrs. K. Santillan ang kamay niya. Salamat, Ara. Salamat sa pag-alaga sa kanya. Habang nakakape, tinapik-tapik na naman ni Theo ang mesa. Ang ritmo, tumingin si Mrs. Santillan. Ang Chopin Nocturne na yan. Paborito niyang piyesa. Naluha ito kahit pagkatapos ng aksidente, hindi niya nakalimutan. Bigla, gumalaw ang mga daliri ni Ara. Ginagaya niya ang ritmo. Naku, Ara, pati ikaw, nagulat si Mrs. Santillan. Ay, sorry po, hindi ko po namalayan. Okay lang yan, ganyan talaga kapak lagi kayong makasama. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Ara, narinig niya ang isang sigaw. Ah ha ha ha, galing sa kwarto ni Theo. Tumakbo si Ara. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Theo na nakahandusay sa sahig, nanginginig. Sunog, Marco, nasaan ka? Lumabas na kayo. Sigaw niya. Ang init, niyakap ni Ara si Theo. Okay lang, ligtas ka dito, walang apoy. Dahan-dahang kumalma si Theo. Ate, anong nangyari? Naginip ka, isang masamang panaginip. Ate, natakot ako. Umiyak na sabi ni Theo. Alam ko, nandito na ako. Inalalayan niya itong humiga at kinumutan. Ate, huwag kang umalis. Hinawakan ni Theo ang kamay niya. Hindi ako aalis. Hinintay niyang makatulog si Theo. Marco, sino ka ba talaga? Kinabukasan, walang maalala si Theo. Ngunit ng gabing iyon, sa labas ng kanilang condo building, may isang lalaking nakatayo. Nakatingin sa 30th floor. Theo, sorry. Sorry talaga, bulong niya. Malapit na tayong makita.
Lumipas ang ilang araw. Habang naglilinis si Ara sa kwarto ni Teo, binuksan niya ang isang drawer. May nakita siyang isang lumang music sheet. Sunog ang nga gilid nito. Chopin Nocturne No. 20. Sa loob, may isang maliit na papel. Para kay Marco, ang musika mo ay maganda. Huwag kang susuko. Mahusay kang pianis. Teo Marco. Ito pala ang isinulat ni Teo para sa kanya. Itinago ni Ara ang papel. Nang gabi ring iyon, kumatok ang gabi na si Teo. Miss Reyes, nausap sila sa sala. Mas malinaw ang alaala ko ngayon, sabi ni Teo. Tungkol kay Marco, kaibigan ko siya. Magkaklase kami sa music school. Pareho kaming pianist. Mas masipag siya sa akin. Pero ako ang tinatawag na prodigy. Siguro nahirapan siya dahil doon. Kahit anong gawin niya, hindi niya ako malampasan. Ipinakita ni Ara ang sulat. Kinuha ito ni Teo. Nanginginig ang kamay niya. Ako ang sumulat nito. Noong arawng sunod pagpapatuloy ni Teo, tumawag siya. Sabi niya, kailangan nating makita ngayon, hihintayin kita sa backstage. May galit yata sa boses niya. Nakita ko siya sa backstage. Umiiyak siya. Mula noon, hindi ko na siya nakita. Kinabukasan, habang pauwi si Ara galing sa grocery, may nakasalubong siyang lalaki sa lobby. Miss, dito po ba kayo nakatira? Sa 30th floor. Kilala niyo po ba si Teo Santillan? Nanlamig si Ara. Sino po sila? Ako po si Marco Villanueva. Si Marco. Ang taong laging hinahanap ni Teo ay nasa harap na niya. Kaibigan niya ako. Gusto ko siyang makausap. Nag-alinlangan si Ara. Tinawagan niya si Mrs. Santillan. Ma'am, kilala niyo po ba si Marco Villanueva? Natahimik ang kabilang linya. Saan mo narinig ang pangalang yan? Malamig ang boses nito. Nandito po siya. Gusto raw makita si Teo. Huwag mo siyang palapitin kay Teo. Siya ang unang tumakbo noong sunok. Iniwan niya si Teo. Pinatay ang tawag. Pasensya na, pero hindi pwede. Please, kahit 5 minuto lang, hindi nga pwede. Dahil sa akin, sabi ni Marco. Dahil sa akin kaya nakaganyan si Teo, natigilan si Ara. Ngunit umalis na si Marco. Ilang araw ang lumipas. Isang hapon, habang nakakape si Ara sa isang coffee shop, nilapitan siya ni Marco. Please, 10 minuto lang. Pumayag si Ara. Habang nag-usap, tinapik-tapik ni Marco ang mesa. Ang ritmo, NG Chopin Nocturne. Ginaya ito ni Ara nang hindi namamalayan. Nagulat si Marco. Paano mo nalaman yan? Laging ginagawa ni Teo. Namutla si Marco. Naalala pa rin niya. Umiyak siya. 3 taon. Walang araw na naging okay ako. Noong sunog, nasa backstage ako. Natalo ako sa competition. Si Teo ang nanalo. Hindi ko kayang manood sa audience. Tumigil siya. Hindi ko pwedeng sabihin ang dahilan. Baka lalong mapahamak si Teo. Tumingin siya kay Ara. Umalis ka na sa tabi niya, delikado. Kapag nalaman ang totoo, madadamay ka. At umalis siya. Nang gabing iyon, nakatanggap si Ara ng text mula kay Marco. Kailangan nating makita. Mamayang 8 PM sa rooftop. Ikaw lang. Huwag mong sabihin kay Teo. Pumunta si Ara. Anong kailangan mo? Tanong niya. Naalala na ba ni Teo ang lahat? Tanong ni Marco. Hindi pa yata. Mabuti naman. Hindi niya pwedeng maalala. Kapag nalaman niya ang totoo, tapos na ako. Lumapit siya kay Ara. Umatras si Ara hanggang sa pader ng rooftop. Wala kang sinabi sa kanya, di ba? Wala. Hindi ako naniniwala. Alam mo na, ikaw ang testigo. Sigaw niya. Sinubukan niyang hawakan si Ara. Umiwas si Ara, pero nawalan siya ng balanse at muntik ng mahulog sa rooftop. Tulong, sigaw niya. Biglang bumukas ang pinto ng rooftop. Ara, si Teo. Ang mata niya, gising na gising. Ang tunay na Teo, tumakbo siya at hinila si Ara palayo sa panganib. Niyakap niya, ito, okay ka lang. Tumingin si Teo kay Marco na nakaupo sa sahig, umiiyak. Sorry Teo,
Hindi ko alam ang ginagawa ko. Lumapit si Teo. Marco, ako to. Teo, naalala ko na ang lahat, sabi ni Teo. Noong gabing iyon, sa backstage, umiyak ka. Sabi mo, umalis ka, pero hindi ako umalis. Tapos, itinulak mo ako at natumba mo ang kandila. Sinasadya ko yon, umiyak na sabi ni Marco. Naisip ko, kung wala ka, itinulak ko ang kandila papunta sa kurtina. Doon nagsimula ang apoy. Natauhan ako, pero huli na ang lahat. Kaya tumakbo ako. Marco, sabi ni Teo, nasasaktan ka rin pala. 3 taon mong dinala yan mag-isa. Naintindihan kita, Marco. Ang pakiramdam na kahit anong gawin mo, hindi sapat. Pinapatawad na kita. Niyakap niya si Marco. Nagyakan sila. Kailangan kong sumuko sa pulis. Sabi ni Marco. Hindi, sabi ni Teo. Patawarin mo na rin ang sarili mo. Nagpaalam si Marco nang ang akong ayusin ang kanyang buhay. Bumalik sila sa loob. Mula kailan kagising? Tanong ni Ara. Kaninang umaga lang. Pagising ko, malinaw na ang lahat. Baka bukas, bumalik ulit ako sa dati. Okay lang, sabi ni Ara. Kahit anong mangyari, okay lang. Kinabukasan, ang masayang Teo ang bumungat kay Ara. Ate, kain na tayo. Bumalik na naman siya. Pero okay lang kay Ara. Ngunit ang himala ay mas mabilis na dumating kaysa sa inaasahan nila. Lumipas ang 1 taon at kalahati. Araw-araw, pumupunta si Teo sa therapy. Dahan-dahan, unti-unti, lagi siyang sinasamahan ni Ara. Isang araw, sinabi ng doktor, Mrs. Santillan, gumagaling na po si Teo. Dumarami na ang mga sandali sa umaga na malinaw ang isip niya. Pagkalipas ng 6 na buwan, tumawag ang ospital. Gising na po ang nanay ninyo. Nagmamadaling pumunta si Ara at Teo sa ospital. Pagbukas ang pinto nga ICU, nakita nila ang inang nakaupo at gising. Ma, umiyak na niyakap ni Ara ang ina. Ara, anak ko, ipinakilala niya si Teo. Siya po ang asawa ko. Alagaan mo ang anak ko. Sabi ngang ina kay Teo. Opo, isang araw, tumawag si Mrs. Santillan. Ara, gustong tumuktok ulit ni Teo. Halos hindi makapaniwala si Ara. Sa isang maliit na music room, nagtipon ang pamilya. Dumating si Ara, tulak-tulak ang wheelchair ng kanyang ina, kasama ang ama. Pumasok si Teo at umupo sa harap ng piano. Nanginginig ang kamay niya, pumikit siya at nagsimulang tumugtog. Ang Chopin Nocturne. Noong una, may mga mali, pero hindi siya tumigil. Hanggang sa naging tuloy-tuloy at maganda na ang tunog. Umiyak ang lahat. Pagkatapos, tumayo si Teo. Tumingin siya kay Ara. Salamat dahil sayo nakarating ako dito. Hindi, sabay tayong nakarating dito. Niyakap niya si Ara. Lumapit ang ina ni Ara. Anak, ang galing mo. Magpakasaya ka na. Ilang araw ang lumipas. Naglalakad si Ara at Teo sa isang parke. Palubok na ang araw. Ara, sabi ni Teo, masaya ako. Ako rin. Ngumiti si Ara. Sumandal si Teo sa balikat niya. Parang panaginip. Hindi to panaginip. Totutu. Tumingin si Teo kay Ara. Mahal kita. Ito ang unang beses niyang sinabi iyon. Mahal din kita. Sagot ni Ara. Lumuluha sa tuwa. Nangitian sila. Ang landas sa hinaharap ay hindi pa rin perpekto, pero alam nilang kaya nila basta't makasama sila. Nagpatuloy sila sa paglakad, magkahawak kamay, sa ilalim ng papalubok na araw. Dito nagtatapos ang ating kwento. Kung naantik ang inyong puso, mangyaring mag-subscribe at mag-like, mag-iwan din ng komento at punong biyaya sana ang inyong buhay. Ito po ang inyong kwentong buhay.